you're working. When I can't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I can't feel it, you're Oh yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ko ang iyong pangalan. Pinasasalamatan kita sa maraming pagkakataon, sa maraming bagay. Kinikilala ko, Ama, ang iyong presensya sa aking harapan. Ang banal na Espiritu na siyang gumagabay at magtuturo sa akin sa magang ito upang ang kapahayagan ng iyong mga salita ay maging pagkain ng aming kaluluwa at magbigay sa amin ng karunungan sa pagharap sa bawat pagsubok ng buhay. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, mga minamahal sa Panginoon. At minsan pa sa pagkakataon, nais ko pong magbahagi ng kabutihan ng Diyos. At sama-sama po tayo mag-aral ng kanyang mga salita upang sa pamamagitan po ng ating pagharap sa buong umaga ng araw nito ng Miyerkules, makasampung po tayo ng kapayapaan sa presensya at sa piling ng ating Diyos. Ako po si Pastor Mari Balota mula po sa The Journey with Christ Church. Nagbabati po sa inyo na mapagpalang araw ng Miyerkules. Mga namahal sa Panginoon, nais ko pong tingnan natin ang ating pong kasalukuyang kalalagayan. Sa marami ng mga artikulo na aking pong naibahagi araw-araw, ay hindi ko po nakakalimutan na ang mga salita ng Diyos ay unang-una, ako pong unang nakikinabang. Sapagkat mula po sa aking sariling pag-aaral at sa tuwing tinitingnan ko ang kasalukuyan nating kalalagayan, napapansin ko na marami na rin po marahil ang dumudulog sa Panginoon habang tayo po ay sama-sama nagtitiis dito po sa mikrobyong dala ng COVID-19. At kung tayo po ay bukas ang ating isipan, malimit tayo nanonood ng balita sa TV o kaya ay maging sa Facebook, tayo po ay ina-update ng ating pong Department of Health. So ano na ba talaga ang kalalagayan ng bansa sa pandemya na ito? Nagsimula tayo sa maliit na bilang noong Marso, ngunit nakadudukot na sa kasalukuyan, buwan ng Hudyo, ay umabot na po tayo sa mahigit 22,000 na apektado o na impeksyon nitong COVID-19.
Ano pa kaya kung tuluyan ng alisin ang community quarantine? Nakita na marahil natin na lalo pang lolobo ang lahat ng mga tao magkakasakit. Huwag naman sana mangyari. Ano? Kundi tayo na rin po mag-ingat sa ating sarili. Hindi naman po pwedeng habang panahon na tayo ay nakakulong sa ating mga tahanan. Kailangan natin talaga magtrabaho. Kailangan nating gumalaw para po naman sa ganun ay ang ating po mga pangangailangan ay huwag nating iaasa sa ating pong gobyerno. Tayo na po mag-ingat. Tuwing lalabas po kayo ng bahay, huwag niyong kalilimutan magsuot ng face mask. At sa pag-uwi ninyo, saan man kayo lugar na makarating, huwag niyong kalilimutan ang maghugas ng kamay. At ganun din ang inyong mga damit na suot sa labas ay agad ninyong labhan para sa ganun ay huwag makapasok sa loob ng bahay ang anumang posibilidad ng COVID-19. Samahan na rin ninyo ng paligo dahil sobrang init ng panahon para kayo po ay maging fresco. Sa ating pong pagkakaalam ay sinisikap ng Department of Education na ang mga bata ay patuloy na makapag-aral, maaaring limitahan doon sa tinatawag na face-to-face sa loob ng classroom at kalimitan ay gamitin na lamang ang advantage ng tinatawag na technology o teknolohiya. Ang mga bata ay mag-aral sa loob ng bahay, gamit-gamit ang kanilang mga gadget, cellphone, tablet, laptop, o maging ang TV para doon ay maturuan din. Napakahirap po na ang isang bata ay hindi makapagtapos ng pag-aaral. Ang kinabukasan ng bata ay hindi nakasalalay sa kanyang mga magulang. Kahit anong yaman ng tao, kung siya po ay kapos sa kaalaman, maaaring dumating din yung paghihirap. Ngunit kahit anong hirap ng tao, kung siya po ay mayaman sa kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral, siya po ay maaaring umunlad. So, ilan po lamang yun na aking pong pagbibigay po ng update tungkol sa ating pong kalalagayan. No? Pag-usapan po natin ang mga bagay na pwedeng makapagbigay sa atin ng katatagan ng ating pananampalataya. Lahat po tayo dumaranas ng mga pagsubok. Wala namang hindi. At merong matibay na nalalampasan ng mga pagsubok at meron din namang mahina na bumibigay sa mga panahon ng pagsubok. Ganun pa man, sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos mula sa banal na aklat, sama-sama po nating panghawakan ang mga pangako ng Panginoon at ang mga karanasan din ng ilang mga alagad sa panahon ng kanilang pagtuturo. Kung paano natin mapaglalabanan, kung paano tayo magiging matagumpay nang sa ganon ang mga pagsubok o ang mga tukso na dumarating sa ating buhay ay ating pumalampasan. Kailangan po nating lumaban. Pag po natin susukuan ng isang bagay na sa ganon tayo po ay huwag matalo sapagkat ang kaaway sa Satanas ay walang inaabangan kundi ang mga Kristiyanong mahihina sa kanilang pananampalataya o kaya yung kanyang relasyon sa Diyos ay medyo may agwat o kaya ay talagang namang napakalayo. Ang mga pagsubok po, kung atin pong uunawain, maaari sabihin na ito ay pagsubok ng Diyos o kaya ito ay pagsubok ng demonyo. At isang bahagi sa buhay po ni Job, kung kayo po ay nagbabasa noon, mula sa aklat ng Job, Kabanatang 1, tsaka Kabanatang 2. Mapapansin ninyo na ang Diyos ay nagbigay ng, sabi ngayon, magagandang pananalita o pagpapakilala kung sino si Job. At hindi naman pumayag si Satanas na ganun-ganun na lamang ang maging pananaw ng Diyos kay Job. Kaya naman, nakiusap si Satanas sa Diyos. At ang pakiusap si Satanas, siguro kung mawawala ang mga kayamanan o pag-aari ni Job, baka si Job ay magtampo o kaya ay lumayo sa Panginoon. At sinabi ng Diyos kay Satanas, ay di bahala ka kung anong gusto mong gawin, huwag mo lamang siyang papatayin. So si Job ay nakaranas ng paghihirap na wala ang kanyang mga anak na matay, maging ang kanyang kabuhayan ay naubos. Ganun pa ba sa kabila po ng pagkawala ng kanyang mga material na pinakikinabangan o maging ng kanyang mga anak ay nanatiling tapat si Job. At ang kanyang sinabi ay ganito, ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos din ang may karapatang upang bawiin ang kanyang mga binigay. Totoo naman po yun eh.
nang ang tao ipanganak dito sa mundo, nang ikaw at ako ipanganak dito sa mundo, wala naman tayong suot na kahit kaprasong damit. At maging sa ating mga kamay ay walang nakalagay, walang singsing, walang relo, walang alahas o anuman. Kundi pinakikita lamang na sa bawat pagsilang ng tao, wala siyang dala-dala. At ganoon din sa kanyang huling hininga dito sa mundong ito, ilagay man sa kanyang puntod ang lahat ng kayamanan, haharap pa rin siya sa Diyos nang walang dalang-dala kahit na ano. At sa pangalawang pagsubok na ginawa ni Satanas, na hinayaan ng Diyos, pinayagan ng Diyos ay yun namang kanyang katawan. Si Job ay nagkaroon ng karamdaman, nakakatakot na karamdaman, nakakadiring karamdaman, at ang wika ng kanyang asawa ay, bakit hindi yung pahilingin na ikay mamatay? Pero ang sabi ni Job sa kanyang asawa ay ganito, mga mabubuting bagay lamang ba ang ating tatanggapin sa Diyos? At hindi ba tayo tatanggap ng anumang bagay na hindi komportable? So sa dalawang pagsubok na yun, malinaw lamang po na pinakita ni Job at pinapakita sa atin kung paano sa pamamagitan ng mga pagsubok ang isang tao mananatiling matatag sa kanyang relasyon, sa kanyang pananampalataya. Ngayon, sa puntong ito ay hindi natin babanggitin si Job sa mga aklat na ating pag-aaralan. At mas titingnan natin kung paano sa buhay ni Santiago at sa buhay ni San Pablo makakuha tayo ng ilang karunungan na sa ganun sa ating pagkasalukuyang panahon, 2020. At sa susunod pang henerasyon ay magamit natin ang mga paalaala ni Apostol Pablo. Unahin natin si Apostol Pablo sa aklat ng 2 Korinto. Kung meron kayong mga Biblia, samahan po ninyo ako sa pagbuklat. Ito po ay makita natin sa 2 Korinto 12, talatang 7 hanggang talatang 10. At ganito po ang sinasabi, ngunit upang hindi ako magyabang, sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagtutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Kung ating po pag-aaralan ng buhay ni San Pablo, at marahil kapag tayo po ay dumadalaw sa bahay-sambahan, ang narinig lamang natin ay walang iba kundi ang mga mapagpalang mga paalaala ni San Pablo sa atin, lalo sa panahon ng mga kahirapan. Pero alam niyo ba na si Pablo ay tinaguri ang kriminal? Sa kanyang murang gulang, 12, sa edad na 12, ay nag-aral siya sa ilalim ng pinaka mahusay na guro na walang iba kundi si Gamaliel. Sa edad na 12 ay saulado na o kabisado na niya ang batas ng Judaismo. At nang siya ay magkaroon ng sapat na isip, siya ay pumasok sa grupo ng pagiging Pariseo. Sa pag-aakala ni Pablo na ang pananampalatayang Judaismo ay tama sapagkat ito ay kuha mula sa turo ni Moises. Nang dumating ang Panginoong Hesus at umalis ang Panginoong Hesus, ay ang naisip ni Pablo ay mali ang katuroan sinusunod ng mga alagad. Kaya naman siya, sa pamamagitan ng authority na ibinigay sa kanya bilang isang Pariseo, ay nagkaroon siya ng adhikain na ubusin ang mga mananampalataya ng panahon na yon. Doon sa dako ng Damasco, sa daan ng Damasco, doon niya nakilala ang Panginoong Hesus at siya ay nagkaroon ng pagbabago ng pananaw at ito ay wala iba kundi ang kanyang
pakikipagrelasyon sa Diyos. Nang makilala niya si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, iniwanan na niya ang kanyang lumang kaalaman o lumang katuruan at siya ay naging isang tagasunod, masugid na tagasunod ng ating Panginoon. At ang mga aklat nga na ating binabasa, marahil mula sa aklat ng Korinto hanggang sa iba pang mga sulat ni San Pablo ay nagbigay na rin sa atin ng maraming kagalakan at maraming pagpapatibay ng pananampalataya. Sa aklat na ito na ikalawang Korinto, dumanas si Pablo, maging sa aklat ng mga gawa, dumanas si Pablo ng mga kahirapan. Bago pa niya makamit ang karangalang ibinibigay natin, tayo nagbibigay sa kanya ng karangalan, hindi niya yun nakita sa buong panahon ng kanyang paglilingkod. Ang alam lang niya, siya ay naglilingkod sa Diyos. Dumanas siya ng paghihirap, wala siyang malaking halaga na ginagamit sa kanyang paglilingkod. At minsan, tinatanggihan pa niya ang tulong ng mga mananampalataya. Siya ay naging isang tent maker na tinatawag o yung nagkaroon ng mga sideline para tustusan ang kanyang sarili. So, sa panahon ng paglilingkod ni San Pablo, kung ilang taon man yun, ay maraming mga pagsubok ang kanyang pinagdaanan. At dito sa ikalawang Korinto 12, 7 hanggang 10, ano ba yung sinasabi niyang binigyan siya ng tinik sa laman? Noong si Pablo ay mahulog sa kabayo ng kanyang makilala si Jesus, ayon doon sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 9, siya ay nabulag. At siya ay gumaling sa pamamagitan ng panalangin ng isang matanda sa iglesia at mayroong para mga kaliskis ng isda na nalaglag sa kanyang mga mata. Sasabihin ko po na ang mata ni Pablo ay hindi na naging 20/20 o kaya yung klaro ang kanyang vision. Kaya ito ang nagpapahirap sa kanyang paglilingkod. Medyo may kalabuan ang kanyang mga mata. Hindi katulad sa panahon ngayon na kapag medyo malabo ang iyong mata, punta ka lang sa optical, magpapagawa ka ng salamin, o kaya ay bibili ka noong inilalagay mo na lamang sa mata mo na kahit wala ka salamin, lumilinaw ang paningin. Noong panahon noon ay walang gumagawa ng salamin. Sorry na lang kay San Pablo. Kaya naman ang kanyang panalangin, 3 beses siyang humiling sa Diyos na muling magbalik ang kanyang linaw na mata. Pero pinakinggan ba siya ng Panginoon? Dininig ba ng Diyos ang kanyang panalangin na muling liminaw ang kanyang mga mata? Hindi po. Hindi po. At naniniwala ako na kahit anong lalim ng iyong pananampalataya sa Diyos, kung makabubuti sa iyo ang karamdaman para lalo ka pa magpatotoo, ang karamdaman ay gagamitin ng Diyos tulad ng pagkakagamit niya kay Pablo sa gitna o sa kabila ng kanyang karamdaman. At sa puntong ito, ang sagot lang ng Diyos sa kanya ay, my grace is sufficient. Tama na yun. Kung ano man mga pagpapalang binibigay ko sa iyo, tama na yun. Yun na lang, huwag ka na humiling ng kagalingan sapagkat ang biyaya ko'y sapat at sapat at sapat sa iyo. O nga naman, sapagkat kung tayo ay magandang lalaki, kung tayo ay mayaman, kung tayo ay sobrang talino, at sabihin natin na sa lahat ng ating katangian, hindi malayong tayo magyabang. Si Pablo ay matalino. At ang kanyang kahinaan, ang ginamit ng Diyos, tulad ng pahayag ni Pablo, na maiwasan niyang siya ay magyabang. At ang mga sinapit ni Pablo, ayon din sa talatang 10, siya ay nakaranas ng kahinaan, pero sa kabila noon, tinanggap niya yun. Maluwag at masaya niyan tinanggap na siya ay may kalabuan ng mata. Nakaranas din si Pablo ng mga pagkutya. Isa siyang Romano, pero kapwa niya Romano ang siyang umuusik sa kanya. At tinanggap niya ito ng lubos-lubos. Ganon din nakaranas din si Pablo ng mga kahirapan. O nga naman, isa siyang Pariseo at sagana siya sa mga material na bagay. Pero nang siya'y maging mananampalataya, iniwan niya ang lahat ng karangyaan po pwedeng maibigay sa kanya ng Estado bilang isang Romano. At siya'y namuhay na may kasalatan o may kahirapan.
Di ba yun din ang sabi ng Panginoon? Sinasabi ng Diyos na sino mang gustong sumunod sa akin, ay bitbitin niya ang kanyang krus. Huwag siyang magdadala ng sapatos, ng sandalyas, o huwag siyang magdadala ng maraming pera sa kanyang katawan. At siya ay manatiling nagtitiwala sa Diyos sa kanyang pananampalataya at sa kanyang paglilingkod. So, mga kapatid sa Panginoon, kung tayo po'y dumaranas na material na paghihirap, tandaan po natin, higit pa ang nadanasan ni Apostol Pablo pero hindi siya tumigil ng paglilingkod. Namatay siya sa kamay ng mga Romano, bagamat hindi niya dapat maranasan yun. Nakaranas din si Pablo ng pag-uusig. Hindi mawawala na meron siya mga kamag-anak, di ba? Katulad din natin. May mga kamag-anak tayong nagtataas ng kilay. Bakit tayo umalis sa ating dating relihiyon? Bakit tayo ay nagpapakahirap dito sa pagiging born again na yan? Basa ka ng basa ng Biblia, nagtatech ka pa, kinukwartahan ka lang ng mga pastor, at kung ano-ano pang mga sinasabi bilang pag-uusik sa atin. At higit sa lahat, sinabi pa rin ni Pablo, nakaranas din siya ng kagipitan. Ewan ko lang kung sa kagipitang material o pinansyal ay nagtangka si Pablo mangutang o kaya magbenta ng mga gamit. At alam ko rin naman na marami sa atin na kapag tayo nagigipit sa pera ay humahanap tayo ng mga tao na ating malalapitan, may hiraman. O dili kaya naman ay marami tayong mga kasangkapan na gusto natin ipagbili upang makatulong tayo o kaya matulungan natin ang ating sarili sa pagkipitan. Pero ang sabi dito ni Pablo sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan, mga kapatid, sabi niya, kung kailan ako mahina, doon ako nagiging malakas. Ang akin po nakita, bakit tayo nagkakasakit? Diba kapag may sakit ka, wala ka nang ginawa kundi mahiga. At habang ikay nakahiga, ang mga mata mo, hindi mo pwedeng itingin sa tagiliran, sa likuran o saan man. Ang mata mo ay nakatingin lagi sa kisame. At hindi may iwasan habang ikay nakahiga ay nananalain ka, no? Sana pagalingin mo na ako. Ibig lamang sabihin, mga minamahal sa Panginoon, ang tao kapag humihina na, ay wala nang magagawa kundi tumawag sa Diyos na siyang lumikha sa Kanya. Ang kagandahan po, mga minamahal sa Panginoon, na inihatid ng COVID ay ito. Pagbukas mo ng iyong Facebook, no? Pagbukas mo ng iyong Facebook, dadaan sa iyong wall ang mga talata ng Diyos. Ayan, makakapanood ka kahit saglit na mga ganito, na mga live worship at mga artikulo tungkol sa Diyos, mga pampalakas ng loob, samantalang tayo ay narito sa quarantine period. So ano ang dinulot ng COVID? Mas marami na ngayon ang lumalapit sa Panginoon at nag-i-encourage na marami ang lumapit sa Panginoon. Kaya, sabi nga sa panahon na tayo mahina at nalampasan natin ito sa pamagitan ng Diyos, napakadaling ibahagi sa mga taong nangihina din kung paano sa pamagitan ng ating karanasan, sila naman ay ating mapalakas din. So, yun si Pablo, no? Pangalawa, doon pa rin sa bahagi ng pagtuturo ni Pablo sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 10, talatang 12 at 13. Siguro po ito yung isa sa pinakamasarap basahin at pagbulay-bulayan ng mga katulad natin na nakakaranas ng mga pagsubok. Ayon sa unang Korinto 10, talata 12 at 13, ganito. Kaya't mag-ingat ang sino man nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Doon sa nauna kong pahayag sa aklat ng ikalawang Korinto, ang karamdaman na naranasan ni Pablo ay naging kanyang dahilan upang huwag siyang maging mayabang. Lagi niyang itinuturo ang Diyos
Sa tuwing merong kikilala sa kanya o sasabihin, napakahusay mo naman, lagi niyang itinuturo, ang Diyos ang siya nagbibigay ng kahusayan. Naamin lang ni Pablo na sa pamamagitan ng Diyos ay magagawa niya ang lahat ng bagay. Hindi sa kanyang sariling kaya, hindi sa kanyang sariling karunungan, kundi inaamin niya na ang lahat ay nagmumula sa Diyos. Bagay na dapat din natin aminin. Huwag natin angkinin ang glory. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagkilala. At lagi natin sasabihin na hindi ako, kundi ang Diyos. Magkaminsan, merong mga taong umaangkin na ang mga bagay na mabuting nagawa niya ay medyo kinaaangat ng kanyang ego. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. At dito sa puntong ito, dahil nga naranasan ni Pablo ang lahat ng uri ng mga pagsubok sa buhay, kaya naman totoo ang kanyang sinabi at totoo ang kanyang sasabihin sa atin. Wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi naranasan na iba. Lahat man tayo nakakaranas niyan. Lahat. At pwede natin sabihin na mas mapalad pa nga tayo na hindi masyadong malma ang ating pinagdadaan ng problema. Tingnan niyo mga minamahal sa Panginoon. Kung lagi kang titingin sa mga magaganda at saka mo titingnan ang iyong mga kapintasan, malulungkot ka. Kung lagi kang titingin sa mga magagandang bahay, tsaka mo titingnan ang bahay na pinatayo ng iyong asawa o pinatayo mo, sasabihin mong mas maganda ang bahay nun, mas malaki ang bahay nun, mas maraming kasangkapan ang bahay nun, ay may inggit ka pa. Subalit, tingnan mo na lamang ang mga taong namumulot ng pagkain sa basurahan at saka mo tingnan ng iyong sarili. Pasalamat ka sapagkat hindi mo kailangang mamulot. Kapag ka gusto mo, uupo ka sa isang upuan sa harap ng lamesa at pwede kang mamili ng kakainin. Pero yung mga namumulot ng pagkain sa basura, hindi na nila kayang mamili. Di nga ba alam ninyo yung salitang pagpag o yung mga pagkain tira-tira sa mga fast food na itinatapon lang, pinupulot ng mga basurero, hinuhugasan pagdating sa bahay, pagtapos saka uli niluluto ng panibago. Ikaw ba kayo nakaranas ng manimot ng pagkain sa kalsada? Siguro naman ay hindi pa. Okay? So, kung titingnan mo yung mga taong natutulog sa bangketa at ikukumpara mo sa iyong sarili na mayroong bahay na tinutuluyan, di ba mas mapalad ka pa na ikaw ay may kama na malambot o dili kaya ay kama na sapat lang o angkop lang sa iyong pangailangan. At kung titingnan mo yung mga taong nakatira sa barong-barong o dili kaya ay sa kanilang maliit na kariton, hindi ba mas mapalad ka pa rin na kahit maliit ang bahay mo ay meron kang inuuwian? So huwag kang titingin doon sa pwede ka mainggit o malungkot. Ang tingnan mo na lamang ay yung mga taong mas mababa ang kalalagayan kaysa sa iyo. At sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, salamat. Ang blessing mo ay totoo sa akin. Bakit? Anong sabi ni Pablo? Tapat ang Diyos. Totoo yun. Sa buhay ng mga lumang tao, sa lumang tipan, ipinakita ng Diyos talaga ang kanyang katapatan. At habang tayo buhay sa kasalukuyang panahon ito, ikaw nanonood ka sa akin, maaari. At maaring ikaw ay nagluluto, maaring kung ikaw ay gumagalaw, hindi ka nakahiga sa higaan, wala kang sakit, hindi masakit ang iyong ngipin, maayos ang iyong paningin, hindi ba napakabuti ng Diyos na hindi kanya pinababayaan? Tapat ang Diyos, tandaan mo yan. Tandaan natin lagi, ang Diyos ay tapat kahit na tayo ay hindi. At ang sabi ng Panginoon sa aklat ng unang Korinto nga, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Kung pagtatabihin natin ang tabo at ang baso, alin kaya ang mas malaki? Siyempre, tabo. Kung pareho mong pupunuin ng tubig ang tabo at baso, alin ang mas marami?
Di ba ang tabo? Ngayon, subukan mong alisan ng tubig ang baso. At ang tubig, lahat ng tubig sa tabo ay ibuhos mo doon sa baso. Sa palagay mo kaya ay kakasya sa baso ang lahat ng tubig na nasa tabo? Di siyempre hindi, aawas yun. So ganun din ang ating kalalagayan sa pagdating sa mga pagsubok. Aawas, hindi na natin matatanggap pa ang ibang mga pagsubok na hindi na para sa atin. Kumbaga tayo ay baso. At hindi po pwedeng ilagay sa atin ang mga problema na hindi naman para sa atin o hindi natin kakayanin. Yun ang sabi ng Panginoon, mga minamahal. Yun ang sabi ng Diyos. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya huwag mo sasabihin, pasan ko ang daigdig. Huwag. Huwag mo sasabihin, nasa akin yata ang lahat ng problema. Huwag ganun. Sapagkat ang Diyos ay may sinabi sa umpisa pa lamang, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sa halip na ikaw ay pumunta sa kung saan, malungkot ka na nga, pupunta ka pa dun sa bukid na walang tao, wala ka makikita kahit ano, kundi mang palayan. Anong gagawin mo doon, di ba? Lalo kang makakaramdam ng lungkot. Ngayon, kung malungkot ka, okay? Siyempre, ang katugon niyan ay yung makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan, ng katuwaan. Sabi nga, yung iba, kumakain na nagtatanong pa po anong kakainin maya-maya. So, anong meron ka na ibinigay ng Diyos? At ang sabi ng Panginoon, kapag hindi na para sa iyo, hindi na ito ibibigay sa inyo. Ito pa ang kaganda, no? Sa pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Alright, ito na. Unang-una, tapat ang Diyos. Pangalawa, hindi niya talaga tayo bibigyan ng sobra-sobra na hindi natin kaya. Pangatlo, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng katatagan. Hindi dahil sa kaya natin, hindi natin kaya. Sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan o ng kalakasan upang kayanin. Okay? Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ang mga problema. Diba? So, sa panahon ni Moses na parang sumagi lang sa isip ko sa panahon ni Moses. Ang dami niya reklamo. Kesyo, hindi makikinig sa kanya mga tao at kung ano pa mga reklamo niya na hindi siya marunong magsalita at kung ano pa. Pero siya ay, sabi nga ay, sinupalpal ng Diyos sa kanyang mga reklamo at ang sabi niya ng Panginoon, sino ba nagbigay sa'yo ng bibig, ng dila para magsalita? Hindi ba ako? So, sipin natin, no? Kung yung mga puluboy nagsisikap mabuhay na marangal, siguro kayang-kaya din natin. Kung yung mga bulag nagsisikap makabasa sa pamagitan ng mga braille, di lalo na tayo na may mga mata, upang buksan ang Biblia. Kung yung mga walang kamay, pero may paa, nagagawang linisin ang kanila sarili sa pamagitan ng paggamit ng paa, tayo pa kaya na kumpleto ang sangkap sa katawan. Mapalad ka, hindi ka bulag. Mapalad ka, hindi ka bingi. Mapalad ka, hindi ka pipi. Mapalad ka at meron kang dalawang kamay. Kumpleto ang bahagi ng iyong katawan. Mapalad ka at buhay ka pa. Buhay pa tayo. Mas marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos kaysa sa ireklamo. Tuwing magigising ka sa umaga, isa ng himala, milagro ng Diyos na nagising ka pa. Ano pa kaya itong maghapon ay malampasan mo at tutulog ka na naman mamayang gabi, mas lalong malaking milagro ang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Sa bawat pagdulog mo sa lamesa, kakain ka. Kutsara ang hawak mo, tinidor hawak mo. Minsan, meron ka pang tinapay, may palaman pa sa tinapay. O kaya kung ikaw ay health conscious, meron ka pang juice. At naandyan pa yung mga pang-maintenance mo, mga gamot. Dahil ayaw mo talagang ikaw ay mamamalmahan. So, kumpleto ka, may exercises ka. Meron kang diet na tinatawag sapagkat ayaw mong magkaroon ng problema sa katawan. Hindi ba yun blessing na rin ng Panginoon?
At hindi lamang yun, sabi nga ng Biblia, bibigyan pa tayo ng Diyos ng paraan. Yun ang kinakanta natin, di ba? God will make a way. God will make a way. Dahil hindi naman talaga tayo marunong kundi dahil sa tulong ng Espiritu Santo. No, yun lang naman ang bibigay sa atin ng kakayanan upang sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, makausap din natin ng Diyos. Ang mga taong walang Espiritu ng Diyos, andun na agad sila sa labas. Yung mga tatay, mga asawang lalaki na pagkagising, magmumumug lang yan, tapos hahanapin na yung kanyang manok na panabong. Okay? So, ang mga taong walang Espiritu ng Panginoon, andun naglalasing, andun nagsasyabu, o kaya andun nagnanakaw. Bakit? Dahil wala silang Espiritu ng Diyos Pero dahil tayo, ikaw, ay may Espiritu ng Diyos, kaya nanatili pa rin maayos ang ating pag-iisip kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. So, concentrate lang tayo at focus mga minamahal sa Panginoon. Andyan lang siya at hindi siya malayo sa atin. Ito ang pangatlo. Ito yung maganda din ating mapag-usapan. Ayon sa Santiago 1, talatang 12 hanggang 16, ganito ang wika. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin niyo naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag natanim sa puso, ay kasalanan. So, yun po ang maganda at malinaw na atin pong unawain, no? Okay, ulitin natin. So, kapag ang pagnanasa ay natanim sa puso, ito'y nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Kakatakot, di ba? Na kapag hinayaan natin na ang pagsubok ay maging dahilan upang tayo mapalayo sa Diyos, lalo tayo makakaranas ng mga problema. Kaya sa pagkakataong ito, mga minamahal sa Panginoon, ang mga pagsubok po ay ginagamit ng Diyos. Hindi para kung kanino, kundi para sa atin. At kung malalampasan natin ang pinagdadaanan natin ngayon, ang sabi nga dito ay, tayo ay pagpapalain. Kung tayo'y nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan na ating naranasan, ang sabi ng Biblia, tayo ay pagpapalain. Pangalawa, sabi ng Biblia, ang sa pamamagitan ng ating katapatan sa Diyos, hindi niya tayo hayaan na tayo ay magkasala. Kung ito yung problema natin, kung ang mga pagsubok ang siyang nagiging dahilan upang tayo gumawa ng kasalanan, hindi dahil sa pinabayaan tayo ng Diyos. Dahil pinabayaan mo ang pagsubok na siyang lumaki sa iyong isip at maghanap ka ng sariling kaparaanan nang hindi mo ito inilalapit sa Panginoon. At kapag tayo ay nahulog sa mga tukso dahil sa mga pagsubok, tayo ay magkakasala, at kapag tayo ay nagkakasala sa Panginoon, tayo ay mamamatay. Marahil ay hindi kamatayang pisikal, dahil buhay ka pa nga, kundi kamatayang spiritual na ang kasalanan ay lalo naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Naalaala ko kapag may mag-asawa na every Sunday nag-church. Pagkatapos isang araw yung babae na lang nag-church, hinahanap ko yung asawa at sasabihin kay,
nagkagalit po kami kaya ayaw sumimba. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay guilty, lalong ayaw niyang lumapit sa authority. Lalo niyang gustong makatakas. Hindi naman makakatulong ang pagtakas eh. Mahuhuli ka rin ng batas kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Ano pat, ganun din sa Diyos. Mahuli at mahuli tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan kaya hindi natin siya maaaring matakasan. Sa aking pong pagkukumpleto ng ating pinag-aralan, o binahagi sa inyo ay ganito. Una, sa 2 Korinto 12, 7 hanggang 10, ang mga pagsubok ay ibinibigay din marahil sa atin ng Diyos o kaya ng kaaway o ano paman upang tayo ay manatiling mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Let us be humble before God. Because in the eyes of God, we are nothing. We are nothing. Kaya let us remain humble. Samahan pa natin ng hindi ka lamang humble, faithful ka pa. Pangalawa, sa 1 Korinto 10, mula talatang 12 at 13, ang mga pagsubok ay isang pagpapaalaala o kaya ay isang, ika nga ay precaution. Ano ba sa Tagalog yung precaution? O isang paraan para tayo ay medyo maghinay-hinay kung ano man ang ating iniisip. Dahil kapag tayo ay napadala sa bugso ng ating damdamin, gaya ng kung ikaw ay may problema, magpapakamatay ka. Kung ikaw ay may problema, ay lalayasan mo ang pamilya mo, ay lalo lamang lalaki ang iyong problema. Harapin mo ang problema at pag-aralan natin malutas ang problema sa pamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Ano ang pwede maging kasangkapan ng isang tao kapag siya ay nasa gitna ng kanyang mga problema? Tuhod lang yan eh. Tuhod lang. Lumuhod ka sa Diyos sapagkat ang Panginoon ay isang panalangin lang ang agwat sa atin. Isang panalangin lang. At ang Panginoon ay agad-agad pupunta sa iyo. Pangatlo, ayon sa Santiago, eto na, nalalampasan na natin at nanatili pa rin tayong masaya. Ang sabi nga ay, ang kasunod naman nito ay pagpapala. Minsan, hindi na talaga natin, sabi nga parang supresa, no? Nakakatawa lang yung mga nananalangin na sana tulungan siya ng Diyos. At nang siya'y tulungan, sasabihin niya, hindi ko akalain tutulungan pala ako ng Diyos. Kapag ikaw po ay hihingi ng tulong sa Panginoon, abay, asahan mo na ang tulong na ibibigay ng Diyos. Wag yung para kapang nasupresa na, ay, ang Diyos pala ay totoong tapat at ako'y binigay sa akin yung prayer ko. Hindi. Once na ikaw ay nanalangin ng tulong, asahan mo na kaagad. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos na kapag tayo mananalangin, angkinin mo na agad ang tugon. Huwag kang mag-aalinlangan. Sapagkat hindi bibigay ng Diyos ang iyong hinihingi kung ikaw mismo ay nagdududa. Kaya po, sino ba ang exempted sa mga pagsubok? Ang pastor lalo na hindi exempted yan. Nangangaral yan na akala mo, ay si pastor napakatibay, siguro hindi na yan nagkakasala, hindi na yan bumabaksak sa mga pagsubok. Kakamali po kayo, tao din po kami ng mga pastor. At kung may pagsubok po kayo sa pinansyal, abay, baka mas marami kaming pagsubok sa pinansyal. Kung may pagsubok kayo sa pamilya, meron din kami. Kung may pagsubok kayo sa trabaho, meron din kami pagsubok sa ministeryo. Lahat po tayo, wala po exempted. Nagkataon nga lamang na masigit namin pinangahawakan ang salita ng Diyos. Hindi ang turo ng kung sino mang tao, sapagkat kami po mga pastor, oras na nakakaranas kami ng mga kabigatan, ang unang-unang ginagawa namin ay humingi ng tulong sa Panginoon. Sa Kanya kami talaga nangahawakan na, Panginoon, tulungan mo po kami. Hindi lamang para sa aming sarili, kundi para na rin sa mga taong naniniwala sa amin. Kaya,
Habang tayo po ay nakakaranas ng panghihina, lalong inaasahan ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya upang Siya ang magbigay ng kalakasan. Mga minamahal sa Panginoon ngayong umaga, hindi ko po alam kung ano ang inyong pinagdadaanan. Hindi ko po alam kung ano ang mga problema na inyong naranasan o kinakaharap. Pero magtiwala po kayo sa Diyos. Ang Diyos po ay tapat sa Kanyang mga pangako. Hindi po niya tayo pababayaan. Hindi po niya tayo iiwanan. Maniwala po kayo. Kung hindi pa naranasan umiyak sa panalangin, subukan mo. Buksan mo ang iyong damdamin sa harap ng Diyos at sabihin mo sa Kanya ang pinakamabigat na pinagdadaanan mo at hindi Kanya pababayaan. Kami mga pastor ay narito lang para sa inyo, para sa iyo. Pwede mo kami lapitan, pwede mong sabihin sa amin ang iyong mga kabigatan, at isasama ka namin sa panalangin. Hindi na kinakailangan banggitin pa ang iyong pangalan o kaya ay kilalanin namin paano nagsimula, paano dumating sa iyong ganung problema. Sabihin mo lamang, Pastor, ipag-pray niyo po ako, ipag-pray niyo po anak ko, ipag-pray niyo po kami. Sapat na yun na kami ay nagagalak na ipanalangin ka sa iyong pinagdadaanan. At ganoon din naman kami, kapatid. Hinihingi ko sa iyo na nanonood ngayong umaga. Pwede ba isama mo ako sa iyong panalangin, Pastor Mario Balota, misyonero, na patuloy akong gamitin ng Panginoon sa lugar na aking dinadalhan ng Kanyang mga salita. Na ang Diyos din ang siyang tutugon sa pangangailangan ng mga tao na aking binabahaginan ng Kanyang aral. Tulong-tulong tayo, magtulungan tayo at magdalahan tayo ng pasanin. Lalo tigit, hindi naman natin alam kung hanggang kailan itong quarantine na ito, di ba? Kaya, sa Diyos na siya nakakakita ng lahat at sa Diyos na siya nakakaalam ng lahat, sama-sama tayong ipagkatiwala sa Kanya kung ano man ang pagsubok na ating pinagdadaanan. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, Ama, kami po ay dumudulog sa iyo at humihingi po kami ng tulong. Sa ganang aming sarili ay hindi po namin kakayanin ang mga pagsubok o ang mga tukso na dumarating sa amin araw-araw. At gaya po ni San Pablo, ayon sa kanyang patotoo, na ang mga pagsubok na dumarating sa kanya ay isang dahilan upang huwag siyang maging mayabang. Ang mga pagsubok na dumating sa kanya ay isang paraan upang siya po ay paalalahanan na ang lahat ng lakas ay manggagaling sa iyo. Ang mga pagsubok na ibinibigay mo sa kanya o binigay mo sa kanya at binibigay mo din sa amin, ay yun lamang sasapat sa aming kakayanan. Yun ay isang paraan upang kami po ay turuan mo, Panginoon, na ang mga pagsubok na dumarating na ito ay amin pong may pagpasalamat din. At ganoon din po noon, alam ko rin po, tulad ng isang estudyante, pagkatapos mag-aral at kumuha ng exam, at ang lahat ng kanyang mga pinag-aralan ay naisagot niya sa papel ng kanyang examination. Hindi po ba't isang malaking kagalakan na makatanggap siya ng perfect score o kaya mataas na score ng kanyang mga exams? So, ganun din po kami, Panginoon. Pagkatapos po ng aming mga paghihirap, pagkatapos po ng mga pagsubok, tulungan niyo po kaming malampasan ito. At nasa ganun, sa dulo ng aming pong pakikipaglaban, sa dulo ng aming pong pananatiling tapat sa presensya mo, sa pakikipagrelasyon sa iyo, ay tatanggapin po namin ang gantimpala ng aming pananampalataya. Ama, maaaring sa mga nanonood ay meron pong sakit. Hindi ko po alam kung ano man yun. Marahil masakit ang kanilang ulo, o kaya may dinaramdam sila sa kanilang blood sugar, o ano man po, Panginoon, sa umagang ito, tinataas ko ang aking kamay. Sa pamagitan po ng kapangyarihan mo, ng iyong kamay na hindi nakikita, hipuin po sila mula ulo hanggang paa, at ipadama mo po sa kanila, Ama, ang kagalingan. Tulungan niyo po sila, O Diyos, na higit na magtiwala sa iyo sa kanilang naramdaman. At ganun din po ako, nais ko po yung pagkatiwala sa iyo ang anumang pisikal na kahirapan na aking pong dinaraanan.
Tulungan niyo po ako, Ama, upang lalo pa ako makapaglingkod sa iyo na may kalakasan ng pangatawan. Salamat po, Diyos. At akin pong niyahatid, itinataas, ibinabalik ang pinakamalaking pagpupuri at pagdakila sa iyong pangalan. Sa pangalan lamang ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen na amen. Magandang maga pong muli at ito po si Pastor Mario Balota.